Magandang, umaga po sa lahat. Maginhabang umaga, magandang, araw, ano po. Ako po si Brother Eric at, ako po yung share sa inyo ngayon about the tabernacle, prayer, ano po. So, bago po tayo mag-umpisa ay, inaanyayahan ko po kayo sa isang, panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa inyong grasya. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-aral muli ng inyong salita. And, we just pray, Panginoon, na guide us, samahan po kami ng inyong banal na espiritu so that we can understand, Panginoon, yung inyong pong mensahe. And, we can apply this, Panginoon, sa aming buhay para sa inyong kaluguran, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, din po, tabernacle prayer po yung aking i-share sa inyo. And siguro rewind muna po tayo, ano? Saan ba nanggaling yung tabernacle? Ano po ba yung importance ito sa atin, ano? So, mababasa po natin yung tabernacle doon po sa latter part ng Exodus. And kung maalala niyo po yung story ni Moses, no? When he was commissioned by our God, no, para i-rescue po yung mga Israelita sa slavery. Nag-travel po sila sa wilderness. Pero before that, matatandaan niyo yung famous na hinati, no, na yung dagat, no. So, nailigtas po ni Moses yung mga Israelita from yung pinakamalupit na Pharaoh, ano po. At after the travel sa wilderness, napunta po sila dito sa Mount Sinai. And dito po mag-uumpisa yung yung story ng tabernacle. Doon po gumawa ng another covenant ang ating Panginoon with the Israelite, sa mga Israelita, no. Na sabi ng Panginoon ay if they obey the laws of God, no, gagawin silang kingdom of priest, yung mga Israelita. Gagawin silang kingdom of priest. Gagawin silang representatives ng ating Panginoon to show how good is the Lord from other nations. So yun po yung gustong covenant ng ating Panginoon with the mga Israelita. And tinanggap naman po ng mga Israelita yung covenant na yun. And the first law na ibinigay po ng ating, siyempre pagka po may covenant, parang may terms of reference yan, kumbaga sa ano po may terms of reference. At yung first law na ibinigay po ng ating Panginoon sa mga taga-Israelita ay yung Ten Commandments. So, very familiar naman po tayo doon. And nagbigay pa rin po ng ibang mga rules of worship ang ating Panginoon, tsaka yung mga social justice na batas, no. Ito po yung kasunduan nila. If they obey those things, ay gagawin nga silang kingdom of priest at yung representative from other nation to show the goodness of the Lord. So ito po yung it opens the door again for restoration of God's presence with His chosen people na mga Israelita, no, sa Israel. At siguro po, magpo-pause muna ako rito. Remind muna po tayo. Tandaan po natin, nag-end po tayo sa Ten Commandments. Rewind lang po muna tayo. Nung creation po, yung si Adam and Eve, yung matandaan po natin yung sin and rebellion, ay yun po yung unang sumira sa relationship ng tao at saka ng ating Panginoong Diyos, no? And pagkatapos po nung kasalanan na gawa ni Adam and Eve, sumunod po yung kay Cain, no? Isa anak po ni Adam and Eve. Pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. And then, ganun, nag-cycle na rin po yung sin and rebellion until such time na yung sobrang dami na ng kasamaan sa mundo, nilipon
ni Lord yung mga tao 'no, through flood 'no. So, matatandaan po natin yung Noah's Ark. Ang ginawa ni Lord, nagtira siya ng mga matutuwid na tao, yung pamilya ni Noe at, inubos niya yung tao during that time through flood 'no. And gusto kong parang kino-consider po natin si Noe na ano, si Noah na second ano, Adam. Kasi gusto mag-start anew ng Panginoon ng another breed ng mga maayos na ano 'no, matutuwid na tao. Pero gano'n pa po, nag-fail na naman si Noah 'no. Hindi ko na po i-elaborate yung basta nag-fail po uli si Noah. And then nag-start na naman po yung ano, yung sin and rebellion, yung mga Tower of Babel. So, hindi naman po, nilipol uli ng ano, nung Panginoon yung mga tao, but nagkaroon po ng ano, ng another covenant. Ito po ay dun sa covenant with Abraham. So, nasa lahi po nila Noah si Abraham. So, gumawa po ng another covenant si Lord, that si Abraham ay gagawin niyang, father of all nations, and they will be blessed 'no, they will be blessed yung lahat po ng lahi ni Abraham. At, ano po yung gusto kong, i-emphasize dito, kahit na po yung tao ay, patuloy yung keep on sinning and rebelling with the Lord, yung ating Panginoon naman ay ano, is always trying to restore yung relationship ng ating Panginoon sa mga tao. Gano'n po ka ano, gano'n gano'n po yung kung gaano kabuti ang Panginoon, that although tayo ay, matigas ang ulo, rebel ng rebel, sin ng sin, pero gusto ng Panginoon ma-restore lagi yung relationship through renewing of covenant. At ito nga po yung covenant na after the covenant with Abraham, ito po yung second covenant na gustong gawin ni Lord dun sa mga Israelita, sa pamamagitan po nung, Ten Commandments. So, balik na po ako, balik na po tayo. So, nung, nagawa na po yung ano, yung Ten Commandments, pinagawa po ni Lord si, Moses ng ano, ng tabernacle. Dito na po, pinagawa si Moses at yung, sa tabernacle na po dun po ilalagay yung Ark of the Covenant, yung kasunduan. And, ito po yung, dito po makikita yung, dito po nilagay yung Ark of the Covenant sa Holy of Holies. So, which is a part of the tabernacle. And dito po yung where God dwells and can meet His people. So, dun sa Holy of Holies. Pero ano po, hindi po kayo basta-basta makakapasok dun ano, sa Holy of Holies na yun. Kasi dapat clean and pure kayo. So, ano po ba yung itsura ng ano, ng, tabernacle? So, ayan po, makikita niyo po sa screen 'no. Meron po siyang, 3 main parts 'no, the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. Ngayon yung, meron po diyang mga elements inside the tabernacle, like yung, showbread, lampstand, which, symbolizes on how we can communicate with God 'no. And it is through prayer 'no, na tayo ay makikipag-communicate sa ating, Panginoon. And, example po rito kunyari yung outer courts, it symbolizes po yung thanksgiving and praise 'no. Yun po yung ano nun, yung, it symbolizes ng outer courts. Pero hindi po yun yung ano, yung, emphasis nung, mensahe ngayong, araw na ito. But on how to meet and dwell with the Lord. Yun po yung, mas tignan na o bigyan natin ng emphasis 'no, sa mensahe na ito. Dati po ganyang kahirap para makalapit tayo 'no, sa Panginoon. Kailangan mong, maggawa ng mga rituals of how to become clean and pure.
para makapasok ka doon sa Holy of Holies. At hindi po basta-basta yung nakakapasok doon yung ordinaryong Israelita, no? Kailangan po yung mga priest lang. They are the representative. Sila lang po yung nakakapasok doon to dwell in the Lord. Ganun po ka-limitado yung mga taong nakaka-dwell ng ating Panginoon or meet ni Lord, no, during that time. And ano po yung good news? Ito po yung good news. Sabi po sa John 1:14 sa King James Version. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Ulitin ko po. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Yun po yung sinabi sa John chapter 1, verse 14. So, ano po ba yung himayin po natin tong verse na ito. Yung dwell po ay isang Greek word na ang meaning ay tent of meeting. Tent. Yung tent po. Tent of meeting. And kung tent of meeting po yung meaning ng dwelt. So pagka binasa po natin uli, dwelt among us. At alam po naman natin na yung word, no? Yung word, and the word, si Jesus Christ po yan. No? So, si Jesus Christ was made flesh and dwelt among us. Palitan po natin. And tent of meeting among us. Ibig sabihin, minit tayo nung nagkatawan tao na si Yesu Cristo sa isang tent. So in other words po, si Jesus Christ is the true tabernacle. Siya po yung tunay na tabernakulo, no? Siya po yung nagre-represent ng tabernacle na sinasabi natin na ginawa ni Moises before. Kasi yun po yung ginawang place where we can dwell. And yun po yung nagre-represent. Kaya po yung meaning ng dwell, no, sa Greek word. Sa Greek word po, ang interpretation po nun ay tent of meeting. And kung ipaparaphrase po natin yung verse 14 ng chapter 1 ng John, and the word was made flesh and dwelt among us, ang pwede po natin sabihin na when Jesus became God-man, no, dahil kasi naging made flesh po siya, nagkatawang tao, He tabernacled among us. He tabernacled among us. Kung papalitan po natin yung dwelt. So meaning, siya po yung si Jesus Christ po yung bumaba dito sa lupa to meet us and to dwell with us. So yun po yung good news, no? Hindi na po natin kailangan gumawa ng tabernakulo so that we will meet the Lord. No? Matindi po yung mga sukat nun nung binigay po kay Moises yun. Detalyado po yung mga sukat nun, even the elements. Pero hindi po yun yung pinagagawa sa atin. No? Gumawa tayong tabernakulo. Dahil siya na po mismo, sinabi po sa John 1:14 na si Jesus Christ po ay nagdwelt among us and tabernacle among us. So, hindi na po natin ang importance po nung tabernacle prayer is just for us to have something like a pattern of prayer. Wala pong pinagkaiba yan doon sa the Lord's Prayer, di ba? Sinabi po ng ating Panginoon doon sa Matthew 6:9, Matthew 6:9, sinabi po ng ating Panginoon doon na this is how we should pray. So, hindi po yun mismo yung prayer na ginagawa natin. But, kung paano tayo manalangin. So, it's more of a pattern, ng prayer. Ganon din po yung Acts. Kung matatandaan po natin na acknowledge po natin, Panginoon, we give praise, acknowledge natin siya yung the Almighty God. And then yung C, confess our sins, confession, humbling before the Lord, no? Tapos yung T, thanksgiving, no? Pasalamat tayo sa Panginoon. And then yung S, yung supplement, asking the Lord
for our need, no? So yun po yung, yung mga parang pattern natin of, how to pray. Pero ang tanong po doon ay, 'pag 'di ba natin sinunod yung mga prayer pattern na yan, eh, hindi natin mami-meet si Lord. Yun po yung tanong ano, 'di ba natin mami-meet si Lord 'pag 'di natin sinunod yung mga patterns na yan? Of course not, 'no? Puwede pa rin po nating ma-meet ang ating Panginoon even without those patterns. Siguro yung pattern na yun is more of, para lang may guide tayo, 'no, in communicating with the Lord, kasi that is the only way we can ano, 'di ba, through prayers. That is when, doon natin na ano, na nami-meet si Lord, 'no. Pero sabi po dun ano, eh, "And the word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth." So yun po yung second na good news ano. Yung first good news po, bumaba na si Jesucristo, yung tabernacle po bumaba na para hindi na tayo gumawa ano, ng tabernakulo at mahirapan tayo na i-meet siya. Siya na po yung kusang bumaba. At yung pong pattern of prayer, hindi naman po ganun ka-legalistic ang ating Panginoon because He is full of grace. Minsan po, 'pag sobrang basag tayo, marami tayong pinagdadaanan, ah, nagkasala tayo, inamin natin sarili natin, we humble before God. Hindi na natin po maiisip yung mga patterns na yun, 'di ba? Minsan nga umiiyak na lang tayo, sising-sisi tayo sa ginawa natin, or maybe parang ang masasabi na lang natin, "Lord, ba't nangyayari sa'kin 'to? Hindi ko na kaya, tulungan mo ako." Gano'n lang. Minsan minsan nga iyak na lang tayo, 'di ba? Pero alam ni Lord yung nasa puso natin, and, ako naniniwala po ako na the Lord will be listening to us, and He can still dwell on us, or dwell with us. He can still meet us kahit na hindi tayo sumunod do'n sa mga pattern na yun. Ang importante in our hearts, alam po ni Lord, eh, kung ano yung laman ng puso natin. And ito po yung third na good news. Sa Jeremiah 29 verse 12 to 13, sabi po ron, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Ulitin ko po yung last na sentence. "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So ang Panginoon po ay tumitingin sa ating puso when we pray. Even di pa nga po tayo nagpe-pray, kung alam ano po yung laman ng puso natin, yun po yung kinakatagpo ng ating Panginoon. Naalala ko po yung, sharing ni Pastor Marlin nung nakaraang mga araw na, yung tita niya, nananalangin ng rosary, 'no. Ito po pattern prayer talaga 'to, meron pang ano 'to, dinumero po ito, 'di ba? Tapos biglang nagpreno yung jeep na sinasakyan nila, and napasubsob sila. So, nagalit yung tita niya sa ano, sa driver. So, pang, 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 pang. Alam niyo na po yun ano. So, hindi po ano, minsan may pattern nga tayo ng prayer, pero kung hindi naman bukal sa puso natin yung ipinapanalangin natin, alam po ni Lord yun. And if we want to seek the Lord, if we want to meet the Lord, puso sa puso po. Sa puso po tumitingin ang ating Panginoon. And kung titingnan po natin, it's a guide, no, yung pattern. Pero mas importante po yung laman ng ating puso when we pray.
And yun po yung pangawakan natin na sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29, 12-13 na you will seek me and find me. Mapatatagpuan po natin, Panginoon, if we seek Him with all our hearts. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa puro ninyo sa inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, for teaching us, Panginoon, the truth na meron po kayong iniwan sa amin on how we should pray. Sa Matthew 6:9, Panginoon. But we know also, Lord, na you are full of grace. That if we will seek you and with all our hearts, alam po namin na you will meet us. You will dwell in us. Salamat po, Panginoon, for being a God that is so gracious na whatever yung magawa namin, kahit paulit-ulit kami nagkakasala, katulad po ng aming mga ninuno, si Adan at Eva, sa lahi po ni Abraham, ni Noah, nagiging rebellious po kami paulit-ulit. But your grace is sufficient, Panginoon. Paulit-ulit din po kayo na gumagawa ng covenant. And you're trying to restore the relationship. Maraming salamat po, Panginoon, for being a God that is so gracious at hindi nagsasawa to meet us, to dwell with us. Salamat po. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming samod dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po. Good day po sa lahat.